po sa inyong lahat. Tayo po'y magsisimula na sa ating banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Clarence Lasaga ng Lectors and Commentators para sa kanyang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ni Armelin Araga, Regacho Family, Panlaki Family, Dorado Family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and Family, Gillette Yupanco, Cervantes Family, Cecil and Nicolas Regodon Jr. and Family, at Beth Kahan. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramona Nelis Lim, Raquel Crame, Emmanuel Beno, Jose Ferro, Emalyn Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Armelo Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina and Modesto Bilbaeno, Bernardo and Carlota, Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon Family, Balicero Family, Josephine Ligaspi, Jaime Godito, Daniele Gunelas, Josephine De Guzman, Marcelino Basco, Hil Kalina, Leonora Villaruel, at Lilian Salaysay. Natatanging kailingin nila Francis San Philip Molina, Ronald Salamat, Gillette Yupanco, Lydia Kaskasan, Cecil Rigodon, Maria Teresa Dizon, Rosalina Aguirre, Felisa Casamayor, JC Salonga, Rowena Luna at Nelita Labong. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tro Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Saberon, Emilio Saberon, Natividad Saberon, Leticia Lopez, Roel Diasta, Bert Diasta, Nancy Estacio, Jose Geron, Wilfredo and Heidi Mariano, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Lerida Magsaysay, Remy Hernandez, Victor and Carlito Lopez, Manuel, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Gary, Norma Indaya, Michael Rabino, Rosalie, Ernesto Banting, Inara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Aragosa, Joel Bantaran, Erwin Bismanos, Robert Milagros, Rodolfo, Arnold Santos, Vicente, Salvador Algacer, Romulo Alberto, Martina and Ronald Herrera, Virginia Morente, Mierna, Melita San Pascual, Renato, Mario Labasog, Jose, Mitch, Christian, Anthony, Digna Kalina, Fortunata, Federico Jr., Federico Sr., Virgilio, Mariano, Rodolfo, Roberto Ruanzon Sr., Rebecca, Maria, Tomas, Elena, Agapito, Reynaldo, Emmanuel, Edmundo, Mark, Jason, Dennis at Joseph, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa orasyon.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan. Sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Benjamin Solamilio. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa pinging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan nating alalahanin, panahong tayo'y inalipin, nang ngalan niya'y ating sambitin, paanong di tayo lingapin. Bayan muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa pinging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa pinging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong ibinigay sa atin, sa lahat ng biyaya at pagmamahal na Kanyang kaloob. Ngayon ay araw ng Miyerkules, July 3, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol, alagad ni Jesus. Isa sa mga unang 12 alagad ni Jesus. Walang masyado tayong alam sa buhay ni Santo Tomas. Ang alam natin, siya ay, bago siya tinawag ni Jesus, wala tayong alam. Ang alam lang natin, siya ay galing sa Galilea. At maraming tukso kay Santo Tomas. Siya daw ay taong mapagduda, hindi agad
naniniwala. Siya ay tinatawag ding Didymos, nang ibig sabihin na ay may kakambal dahil wala naman talaga siyang kakambal, lagi lang niya kinakausap siguro ang sarili niya, parang laging may kausap. Kaya hindi perpektong mga tao ang tinawag ng Panginoon, itong 12. Tulad natin, nakaka-relate tayo sa kanila dahil tayo rin ay mahihina at merong pagkakulang. Subalit kahit siya ay mapagduda, naging viral naman ang kanyang linya, ang kanyang declaration of faith kay Jesus nung siya'y nagpakita si Jesus sa kanya. Ang sabi niya, "My Lord and my God." Yun din ang sentro ng ating pananampalataya ngayon kay Jesus. Tinatawag natin si Jesus, "My Lord and my God," mula kay Santo Tomas. Siya, pagkatapos niyang mahilom, pumunta siya sa India. Doon niya ibinahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Kaya siya ang patron saint ng India, kung saan doon din siya na martyr, doon siya pinatay sa pamamagitan ng sibat. Imagine mo, no? Wala pang mga baril dati, mga sibat pa ang ginagamit. And he was proven his faith because of that death, no? Spear of death. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan. Ihilingin natin ang panalangin ni Santo Tomas sa intensyon ng ating mga mahal sa buhay. Lalo tigit intensyon ng ating pamilya, ating kaibigan, ang mga taong tumutulong sa atin, at mga taong humihiling ng ating dasal, lalo tigit ang mga may sakit. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lumay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangan, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong aming maipagdiwang ang kapistahan ni Apostol Santo Tomas upang matuwangan niya kami sa pagdalangin kami magkamit ng buhay sa ngalan ng kanyang kinikilalang Panginoon na si Jesucristo. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid,
Hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. At sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayo, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayo, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayo, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot, dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Tumayo ang lahat. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus, kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon."
Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Alam natin ang kwento ni Tomas ayon sa Ebanghelyo. Wala siya nung unang nagpakita si Jesus sa kanyang mga alagad. Kaya sinabihan ng mga alagad si Tomas na nagpakita sa amin ang Panginoon. No? Hindi natin alam kung bakit absent si Tomas nung si Jesus ay nagpakita sa mga alagad. Ngunit nung siya ay muling nagpakita sa kanila, naroon na si Tomas. No? Ayaw pa maniwala ni Tomas nung siya ay sinabihan nilang nagpakita si Jesus. Thomas refused to believe. Para kay Tomas, mas maniniwala siya kung siya mismo ang makakakita. Para sa kanya, to see is to believe. Hindi lang naman marahil si Tomas ang may ganitong prinsipyo. Marami sa atin may ganitong pananaw. Seeing is believing. Pero sa totoo lang po, seeing and believing ay dalawang magkakaibang kilos. What we know by sight is not the same as what we know by faith. Pero gusto kong ibahagi sa inyo ngayon ay yung tunay na kahulugan ng presensya ni Jesus sa atin dahil nagpakita siya sa kanyang mga alagad. What does it mean for Jesus to be in their midst? Pumunta siya sa kanila, sa kanilang, He is at their midst, sa gitna nila. Ano bang palatandaan ng kanyang presensya sa atin? May 3 pong palatandaan o indicators kung saan masasabi natin ang Diyos ay nasa atin. Unang indicator ng presensya ni Jesus ay kapayapaan. Kasi ito yung dala niya. Remember, una niyang sinabi nung siya nagpakita, "Peace be with you." Hindi natin pwedeng ipagsabi na tayo naniniwala sa muling pagkabuhay at pag-iral ni Jesus sa ating buhay kung tayo mismo ay hindi naghahangad ng kapayapaan. Hindi tayo matatawag na tunay na tagasunod ni Jesus kung tayo ay sanhi ng gulo, ng pag-aaway, ng pagkawatak-watak, ng paghihiwalay. Kasi kapag ang parokya, maraming chismis, maraming intriga, baka hindi si Jesus ang ating dinadala dito o ating pinupunta. Chismis ang dala natin, no? O kapag sa opisina, kahit sa opisina, sa ating trabaho, kapag puro din intriga, puro issue, tayo ang pinagmumulan ng gulo. Hindi si Jesus. Wala si Jesus doon, no? Kaya unang indicator kung saan mararamdaman natin ang presensya ng Diyos ay ang kapayapaan. Napaka-relevant ito ngayon sa atin dahil marami tayong gulo sa ating bansa, maraming issues, maraming gulo at away. Now, sana madali lang makuha yung kapayapaan tulad ng away bata. No? Kapag sinabi ng isa, "Bati na tayo," wala nang away. Pero hindi ganun kadali. Kahit si Jesus, kailangan niyang ipakita sa kanila yung kanyang mga kamay at tagiliran, ang kanyang sugat. Ganun din sa atin, kailangan nating harapin ang ating mga sakit at paghihirap. Sometimes we need to face our own woundedness in order to attain peace. Kaya ang isang indicator ng presensya niya, ang Diyos, dapat hangarin natin ang kapayapaan. Hindi ito madali, pero we try it. No? Now, pangalawang indicator ng kanyang presensya ay pagpapatawad. Isa ritong palatandaan sa presensya ng Diyos sa atin. Minsan din natin maaabot ang kapayapaan kapag walang healing.
And the most important aspect of healing, I propose, ay pagpapatawad, forgiveness. Kasi ang malakas sa atin ay revenge, paghihigante. No? Kapag ginawan ka ng hindi maganda, gaganti agad tayo. Hindi tayo natin pwedeng patawarin. We cannot claim to be true believers of Christ when we do not learn to forgive like Jesus. Kaya lang nagre-reason tayo. No? Hindi naman ikaw nasaktan, Father, kaya madali mong sabihin na magpatawad. Ang dali-daling sabihin magpatawad. Sometimes we allow our wounds to fester when we keep dwelling on it. Hindi tuloy tayo makapag-move on dahil hindi tayo naghahangad ng pagpapatawad. Naniniwala ko ng sinasabi ni Jesus ay tunay at pawang totoo. Maybe on our own we cannot find strength and power to forgive, but the Lord is teaching us to forgive in the Spirit. Ibig sabihin, in the name of Jesus. Baka hindi naman natin nasubukang magpatawad sa pamamagitan ng pangalan niya. No? Pwede pala magpatawad. By our own, hindi natin kayang patawarin. But in the name of Jesus, baka pwede nating mapatawad. Kaya, hangarin din natin itong pangalawang indicator, forgiveness. Pangatlo at huli, ang indicator ng presence of Jesus sa atin ay pananampalataya. Faith. Ang sabi ni Jesus kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri sa butas ng aking kamay at huwag ka nang magduda. Tapos sabi pa niya, naniniwala ka dahil nakita mo ako? Blessed are they who have not seen me, but believe. Kaya ang pananampalataya, mahalagang aspeto ng muling pagkabuhay ng Diyos na si Jesus. Kasi totoo naman, His resurrection is a recognition of who Jesus is. Not all have recognized who Jesus is. Kapag pinagtuloy nating basahin ang Ebanghelyo hanggang sa dulo, hanggang sa 31, verse 31, ang sabi, through this belief, you may have life in His name. Ibig sabihin, pwede siyang mabuhay sa iyo, pwede siyang mabuhay sa akin. No? Hindi lang maniwala na buhay siya, kundi siya mismo nabubuhay sa atin. At ipagpapatuloy natin ang gawain sa pamamagitan mo, sa pamamagitan ko. Yung sinabi ni Tomas, my Lord and my God, is actually a profession of faith. If you have faith, you will not only see but you will still also recognize who really is. Kaya itong mensahe sa atin sa kapistahan ni Apostol Santiago, ni Apostol Tomas, ang mensahe at hamon sa atin to see Jesus in our midst, to feel Jesus, the presence of Jesus in our midst, we have 3 indicators. Una, peace. Pangalawa, forgiveness. At pangatlo, faith. Sana hangarin natin ito para tunay nating maramdaman ang presensya ni Jesus. Taglay ang pananampalataya ni Kristong muling nabuhay na ang may mga sugat ay tanda ng kanyang tagumpay. Ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng habag. Sabat panalangin ng ating tutugon, Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Bilang isang simbahan, naway hindi tayo magkulang sa pagpapahayag ng ating pananampalataya sa mga taong hindi sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan sa Asia, naway magkaroon ng paglago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nakalugmok sa pagiging makasalanan at kawalan ng pananampalataya, naway mapangibabawan ang kanilang pag-aalinlangan at yakapin ang tunay na pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga nabibigatan sa buhay, lalo na ang mga may sakit at nangungulila, naway magtamasa ng kagalakan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon,
naway makabahagi sa kaluwalhatian ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating mapansariling kahilingan. Ama, sa pagluluhog namin sa iyo ng aming mga kahilingan, palalimin mo ang aming pananampalataya upang tulad ni Santo Tomas, ibigyan at sambahin namin ang iyong anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Ngunit natanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inihahain namin ang aming paglilingkod, kalakip ang dalangin itaguyod mo ang iyong mga kaloob sa amin. Ngayon kami nagpapasalamat sa iyo, kaisa na ng pagpupuri ni Apostol Santo Tomas, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap sa pananagutan ng gilim mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol ng patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan,
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, Naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, Naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kahawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kahawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit.
sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyong kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace po, peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Alam natin na si Jesus ay nariyan sa sagradong hostyang pinamamayan ng dugo at katawan na siyang pinuhunan sa pagtubos sa ating kasalanan. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay, sambahin siya magpakailanman. Nasa Kanya ang ating kaligtasan, nasa Kanya
ating katahimikan. Purihin siya habang tayo'y may buhay. Sambahin siya magpakailan man. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng narito at nakisa sa ating banal na misa sa kapistahan ni Santo Tomas, ang apostol ni Jesus, sa mga naglingkod at nag-serve at naghanda para sa ating pagdiriwang. Sa inyong lahat, maraming salamat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. At tapos ng banal na misa, taglayin ninyo sa pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Happy Diyos. Feast Day po. Pagkalingat abang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, humayon at tibayan, kanyang pagkalingat habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.